Sa second day practice ng Gilas mga kapatrol, ay grabe raw ang pinakita ng mga players ng Gilas. Halos walang pahinga ang team at sinulit lahat ng oras dahil 3 days lang ang kanilang training sa Laguna at sa Lunes ay balik Manila na sila para sa isang tune-up game versus at ayon sa ating source ay nagkaroon ng mga adjustments dahil sa pagkawala ni na AJ Edo at Scotty Thompson. At dahil naman sa pagkawala ni AJ Edo, ay mas lalong lumaki ang role ni Kai Sotto at nakalaki na siya as starter at makakasama niya either si Japit Aguilar o si Junmar Fajardo depende sa matchup. Ito na ang pinakamalaking break na hinihintay ni Kai. At willing si Coach Tim Cone na ibibigay kay Kai ang lahat ng opportunity at sa kanilang second day practice ay pumutok daw ng maigi itong si Kai at unstoppable ang ating idol. Ganito dinescribe ng ating source si Kai, parang si Stand raw ang galawan na kapag nasa high post si Kai at kung walang makuhang open teammates para ipaikot ang bola, ay pinakita niya ang kanyang insane skills to manufacture his points. Mapailaliman at mapa-shooting ay hanip sa practice si Kai and he is swatting shots sa kanyang mga kakampi. Our only hope ay madadala niya ito sa tune-up game and eventually sa Olympic qualifying tournament against Latvia and Georgia. Perfect rin daw si Chris Newsome as the starting point guard at very evident ang kanyang napakataas na confident after ng PBA Finals na siya ang naging Finals MVP, highlighted with his cold-blooded mid-range jumper that sealed the series. Kaya ang possible starter daw ng Gilas ay sina Kai Sotto, Chris Newsome, Dwight Ramos, Justin Brownlee at si Japit Aguilar or si Junmar Fajardo, depende sa opponent. Well, tapos na ang second day practice ng Gilas at according sa ating source, ay meron ng mga players na kinausap ng SBP na personal choice ito ni Coach Tim Cone na siyang papalit kay Scotty Thompson at nakakagulat ito mga kapatrol. Kinausap na pala sina Reza Bando at Jordan Hiddink as possible replacement kay Scotty pero sayang at may nauna na silang commitment sa The Strong Group na maglalaro naman sa Jones Cup. Pati si Ray Parks ay tinawagan rin pero mukhang hindi posible ang kaniyang pagdalo sa Gilas this coming Olympic qualifying tournament. Pero mukhang merong inside track itong si R.R. Pugoy as the logical replacement kay Scotty Thompson dahil veterano na siya sa Gilas at kailangan ng Gilas ang additional shooter to free up the middle para makakakilos ang ating mga big men. Pero in the event na hindi makakaabot ang replacement ni Scotty, ay siguro naman we have enough firepower dahil meron namang tayong mga combo guards na sina Sergio Perez and even Dwight Ramos and Justin Brownlee na pwedeng magdadala ng bola kung kinakailangan with Newsome as the primary point guard. At ang sistema naman ni Coach Tim Cone ay hindi naman masyadong kailangan ang point guard dahil umiikot ang bola sa lahat ng mga players. Ang importante ay lahat ng mga players ay magagaling in their own right at meron silang malaking may ambag sa team kahit sino man ang huhugutin ni Coach Tim Cone. And usually, hanggang 9 players lang talaga ang ginagamit ni Coach Tim Cone, kaya hindi na ito malaking issue para sa akin. At ito ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Rodolfo Valero. Gerald Co is better replacement for Scotty. Shooter 6'4" and familiar with Tim Cone's system. Shoutout at RB Artiang. Kai should continue to hit consistently at the 3-point line. No one could block his shot via this route. Horford and his father Tito, who has been a fixture, Glenn. At balitang NBA naman, si Jason Tatum ay nagpapatawa sa Miami bago ang parada ng mga duckboat ng Boston Celtics. Hindi bago ng Boston ang pag-i-enjoy sa Miami. Agad matapos manalo ng Boston Celtics ng kanilang ika-18th na kampyonato sa 2024 NBA Finals laban ng Dallas Mavericks sa TD Garden, sumakay ang koponan ng eroplano kasama ang kanilang bagong Larry O'Brien Trophy at pumunta sa Miami para ipagpatuloy ang selebrasyon. Sa nakaraang 3 taon, maraming oras ang ginugol ng Boston Celtics sa Miami, nakipaglaban sa Miami Heat sa 3 serye ng playoffs
sa panahong yon, kasama na ang mabilis na pagkapanalo sa 5 laro sa unang round ng 2024 playoffs. Bago ang parade ng kampyonato sa Boston, tinanong ni Brian Scalabrine ng NBC Sports Boston si Jason Tatum tungkol sa pagpunta sa Miami at sa kasaysayan ng koponan doon. At hindi napigilan ng superstar ng Boston Celtics na mangasar sa Heat. You guys have been on a lot of trips to Miami. A lot of hard-fought trips to Miami. Was this one a little sweeter, taking the trip down? Yan ang tanong ni Brian Scalabrine. At sagot naman itong si Jason Tatum, they always easy. The Boston Celtics ay 7-1 sa kanilang huling 8 laro sa playoffs sa Miami, kabilang na ang perpektong 2-0 na record sa unang round ng playoffs ng taong ito, at nanalo pa ang Boston Celtics sa Game 7 ng 2022 Eastern Conference Finals sa Miami. Ang Celtics-Heat rivalry is one of the best in the league at siguradong hindi bababa ang intensity sa pagitan ng dalawang koponan na to sa mga susunod na NBA season. Ang Orlando Magic ay handa lamang mag-alok kay Klay Thompson ng free agent short-term deal. One of the Warriors legend, Klay Thompson's realistic potential suitors might not offer him the enticing free agent contract he wants. Ayon sa ulat ng Yahoo Sports senior insider, Jake Fischer, na prioridad ng Orlando Magic ang short-term contracts when negotiating with star and high-end role players alike during free agency, which is the opposite of what Klay Thompson desires. Orlando, sources said, indeed holds intentions of pursuing a veteran guard or wing who can space the floor around Paolo Banchero and Franz Wagner without commanding too much on-ball oxygen. Yan ang sabi ni Fisher. At sa pagkakaalam, tila may interest ang Orlando Magic na mag-alok lamang ng kontrata na may maikling terms, katulad ng 2-year above-market contract na ibinigay ng Magic kay Joe Ingles isang season na ang nakalipas. Ang mga kapwa microwave scorers tulad ni Malik Monk at Paul George, ang dalawang pangalan na kinagigiliwan ng Orlando Magic bukod kay Klay Thompson. Pero maaaring si Klay Thompson na lamang ang hindi pa pumirma pagdating ng June 30. At ayon sa ulat, mukhang pipirma muli si Malik Monk sa Sacramento Kings at hindi pa tiyak kung ano ang gusto ni Paul George na gawin sa court habang nagpa-podcast bilang host. At tungkol naman kay Klay Thompson, malamang na magkaroon ng leverage ang Orlando Magic sa kanya sa mga negosasyon dahil sa kanyang edad, kasaysayan ng history at kanyang latest campaign kung saan nag-average siya ng 17.9 points sa 43.2% shooting from the field. At parang malabo na matutupad ang mga pangarap at inaasam ni Klay Thompson sa darating na free agent period.